Pangalawa na po ito by Oswald Chambers. Hallelujah. So according in Second Timothy, dito po niya ito kinuha, 4 verse 6. I am already being poured out as a drink offering. Next slide po, Pastor. So are you ready to be poured out as an offering? This is a great question. Kung titingnan po natin, napakalaking hamon. So it is an act of your will, not your emotions. Tell God you are ready to be offered as a sacrifice for Him. Then accept the consequences as they come without any complaints in spite of what God may send your way. God sends you through a crisis in private where no other person can help you. From the outside, your life may appear to be the same, but the difference is taking place in your will. Next slide. Once you have experienced the crisis in your will take no thought of the cost when it begins to affect you externally. So if you don't deal with God on the level of your will first, the results will be only to arouse sympathy for yourself. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar, he said in Psalms chapter 118, verse 27. So you must be willing to be placed on the altar and go through the fire, willing to experience what the altar represents. And the altar represents burning, purification, and separation for only one purpose: the elimination of every desire and affection not grounded in or directed toward God. Next slide. But you don't eliminate it. Only God does. You bind the sacrifice to the horns of the altar and see to it that you don't wallow in self-pity once the fire begins. After you have gone through the fire, there will be nothing that will be able to trouble or depress you. When another crisis arises, you will realize that things cannot touch you as they used to do. What fire lies ahead in your life? Tell God you are ready to be poured out as an offering, and God will prove Him to be all you ever dreamed He would be. And the supporting verses or chapters na nilagay ni Oswald Chambers is in Exodus 39:40 and in Matthew 23:23 to 39. Hallelujah. So, abang ito po ay pinag-aaralan ko po, no, sabi ko nga, napakalaking hamon ang topic kaagad that are you ready to be poured out, no, by Oswald Chambers. At kung titingnan po natin sa kanyang sinabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, that I am already being poured out. Meaning to say, nandoon na po, poured out. Kung baga, this past tense, as I drink offering. But in ERB version na pinag-aralan ko po dito sa aking Bible na hawak-hawak, ang other translation said, my life is being given as an offering for God. Naibigay na po yung buhay natin. We are an offering for God. And the time has come for me to live this life here. So the question, are you ready to be poured out as an offering? It is actually an act of our will. Hindi po ito base sa emotion o sa ginusto, kung baga base sa emotion or gusto ng mga leader natin, no, sa church, na tayo po ay magiging offering, no? But this is God's will. Kagaya nga po, kung naalala ko po kasi si Abraham na tawag dito, at kinausap po siya ng Panginoon na ialay ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi po yun ginusto, kung baga, na ni Abraham, hindi nanggaling sa kanyang katang-isip. Ano ba ito? Ito ba? Kung minsan kasi nang ganyan po tayo,
nag-iisip po tayo every time na nakarinig po tayo ng salita ng Diyos, nakapakinig po tayo sa mga preacher, sa mga speaker, at yung salita ng Diyos ay nangungusap. So minsan nag-iisip po tayo, ano po ba ito? So we have three things na nakikita ko po dito, sa binasa ko po dito, para po talagang maunawaan po natin at ma-absorb po natin. The number one sa slide one, no? Sa slide number one, yes. Anong slide ba yon yung sa topic natin? So, una po dito yung word na intentional. Intentional, why? Because, no, hindi po nanggagaling sa ating konsensya, or I mean emotion. But this is actually our will, intentional obedience. If our obedience to God is intentional, sabi ko nga, whatever happened, hallelujah, we all know that the no that following Jesus is not easy. Hindi po basta-basta ang pagsunod sa ating Panginoon. Kapag nag-decide po tayo, no, kapag naramdaman po natin, ang desisyon ay hindi po nanggagaling sa emotion, kundi ang tawag po dito, dapat po talaga ay intentional. Kasi kapag intentional po ang lahat ng ginagawa po natin, anumang mangyayari po sa atin, whatever trials or painful testing, no, na maranasan po natin sa pagsunod po sa ating Panginoon, sapagkat alam po natin na sa pagsunod po sa Diyos ay makakaranas po tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Pero yan lamang po ay hinahayaan ng Panginoon na mangyari po sa atin in order to prepare ourselves. No, inahahanda po tayo ng ating Panginoon sa mga consequences, sa mga bagay-bagay na mangyayari sa atin. At kapag ito po ay intensyon talagang bukal sa loob ang ating pagsunod, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, no, at kapag nakapag-prepare po tayo, like Jesus po, grabe po ang kanyang naranasan, pero no, hindi po natin siya napakinggan, na nagdamdam o nagkaroon po siya ng puot sa mga taong nag-persecute po sa kanya. Hindi po siya nagkaroon ng galit man lang sa mga taong talagang nagbit sa kanya. So, yun po ang sinasabi. Kaya sinasabi po sa first slide na ating topic about Oswald Chamber, ito po ang kanyang nakikita, that we must to prepare ourselves, preparing for consequences without complaints and murmuring. Or else, God will call us hypocrites. Kasi yan po ang nakasulat sa Matthew chapter 23, verse 23. Ang sinabi po diyan, no, sa mga chapters na binigay, sabi nga, you don't obey the really important teachings of the law. What we need to do as God, no? Yun ang nakikita ko habang binabasa ko yung mga chapters na binigay doon. Exodus, nakita natin sa Exodus, grabe yung mga preparation, grabe yung mga instruction ng ating Panginoon kila Moses. At sa Matthew chapter 23, doon pinakita din ng Panginoon sa mga taong mga sumusunod, grabe ang kanilang pagsunod, grabe ang kanilang naiisip. Pero ang sinabihan po sila ng Panginoon na they are called hypocrites dahil ang kanilang pagsunod, mga kapatid, ay hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil dito pinakita ng Panginoon sa chapter 23 ng Matthew verse 23, ang pagsunod po natin sa Panginoon, pinaka-importante na dapat po tayo maging fair po tayo. No, pantay-pantay, sapagkat sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, lahat po tayo ay pantay-pantay. Another one, showing mercy and being faithful. Faithful. Lagi kong sinasabi, pag sinasabi po natin faithful, that is full of faith. And the word faith came from the word of God according to Romans chapter 10 verse 17. Because, hallelujah, the word faith is come from hearing and hearing the word of God. So in verse 27 of Matthew chapter 23, nakikita po natin diyan yung ginagawa po pala ng mga taong kung baga hindi po tunay na sumusunod sa ating Panginoon, kung baga pakitang tao lang, kung baga based lang sa kanilang mga emotion. Nakikita po natin yung ginagawa nila, pinapapatay po nila yung mga propeta, binabato po nila ito, ang dami po nilang ginagawa.
Kaya tayo po ngayon, according to Oswald Chambers na sinulat, no, hindi lang po pala intensyon ang pagsunod sa Panginoon, kundi makaranas din po tayo. Number 2 is process. Meron po talagang mararanasan po tayo, hinayaan po ng Panginoon ang lahat ng bagay na mangyayari po sa atin dahil yun pala ay pinoproseso po tayo, pinapadaan po tayo sa proseso. Na kapag tayo po ay na-process, you know, no, sa second slide, Pastor Rory, kasi last na po iyan. So, inadaan po tayo, sabi po niya doon sa Psalms 118 verse 27, yan, no, sinasabi po niya, bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. So, ito po ang sinasabi niya, once you have experienced the crisis in your will, you will take no thought of the cost when it begins to affect your externally. Kaya yun ang nilagay ko lang, no, yung process. Why process? Dahil yun ang minention niya po dito, yung crisis of our will. At sinabi po niya sa Psalms 118 verse 27. So, pag sinasabi po natin dito, willing to sabi dito, bind the sacrifice with cords to the horns of the altar, meaning, number 1, willing, nandyan din po, willing to be placed on the altar and go through the fire. Go through the fire. Ano po bang fire? Kung titingnan po na, ano ba yung mga fire sa buhay po natin? So yung fire actually siya ang sumusunog, nagpapaalab, sinusunog po muna niya ang lahat ng mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon, like mga secret sin. May mga sikreto po tayong tinatago sa puso natin, secret sin. May mga spiritual pride. May mga ganyan. Kaya pinapadaan po tayo ng Panginoon sa proseso para ang lahat ng bagay na iyan, nais ng Panginoon talaga, tawag ito, susunugin ang lahat ng iyan para tayo po ay mamuhay ng tinatawag na may kabanalan. No? Aside from that, willing to experience, hallelujah, experience what the altar represents. Yes, sabi ni Pastor Rory, fire is symbolizes the Holy Spirit. No, kaya yan ang ano ni Oswald, that the Holy Spirit actually is tender. Kanina yung wisdom, mamaya mapunta natin. Willing to experience what the altar represents. No, that is number 2. And it represents, the altar represents, nandyan din po, kanina sinabi burning. No, burning. Talaga, nais ng Panginoon tayo po ay umaapoy. Ang nais po ng Panginoon sa atin na mga anak niya, na mga sumusunod sa Kanya, palagi po tayong umaapoy. Hallelujah! Hindi po tayo aandap-andap. Nais ng Panginoon, umaapoy tayo. Meron po tayong excitement. Hallelujah! Excitement sa paglilingkod. Lagi po nating pinaghahandaan. Willing to ready every time. Maging ready po tayo. Handa po tayo. Kagaya nito, umpisa ng ako po ay naging kabahagi ng daybreak. Kung minsan, grabe, anong oras pa lang pumapasok na ako. Minsan lumalabas lang ako pag walang uma-accept. You know, pero kung nasa mga labas po ako, yung isip ko ay nandyan. Gusto ko ring mag-attend sa mga morning, sa 5:00, pero parang minsan kasi ang dami pong nag-ask sa akin na magtawag dito, na mag-live ako. Pero eto, glory to God sa mga prayer ng mga kapatid ko kagabi, na ako po ay nakatawag dito, na trangkaso, na nanakit yung mga pangangatawan ko. Pero sa mga prayers po nila kagabi, kanina nakapaligo na po ako, at salamat sa Diyos, kagalingan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay totoo at tapat po siya. Kapag nangako po siya, talagang gagawin at gagawin po niya. Kapag napakinggan po ng ating Panginoon. Kaya, hallelujah, ang nais lang ng Panginoon, magpapansin po tayo sa ating Panginoon. Magpapansin po tayo sa Kanya. Gaya ng isang babaeng na dinugo, nagpapansin po siya sa Diyos. Kaya yun ang tinatawag dito, burning. No? And another one, purification. Yan ang sinasabi dyan, purification. No, you must be willing to be placed on the altar and go through the fire, willing to experience what the altar represents, burning. Another one, purification and separation for only one purpose. Ayan. So, pag tinatawag po natin separation, according to Romans chapter 12, 1 to 2, do not conform to the pattern of this world.
So God wants us to transform. No, in my translation, ERB translation, don't think and act like the people of this world. Huwag tayong mag-isip gaya ng mga tao sa mundo. Kasi mga tao dito sa mundo, baga, grabe po sila eh. Ang kanilang makaparaanan, kung titingnan natin, napakaganda, pero hindi po yun kaparaanan ng Diyos. Sabi nga po sa, hallelujah, sa Romans chapter 10, no? Ang sabi ni Pablo, ah, ang malugod po niyang ng desire na ang lahat ng taong iyon ay maliligtas po sila, ngunit hindi po sila ligtas. Bakit po? Dahil ang ginagawa po nila ay kaparaanan ng nila, hindi po sa halip sa kaparaanan ng Diyos. Kaya yun ang nakikita po natin dito. Kaya dito po makikita na we need no not to think and act like the people of this world, but let God change us. Let God change you with a new way, hallelujah, of thinking. Thank you, Mom Biggs. Give me oil in my lamp. No, separation to from man's ways. Dapat we need to separate. Kaya ako po'y tuwang-tuwa na may daybreak po tayo at bago po tayo manalangin, talagang may salita po ng Panginoon sapagkat ito po ay totoo. Without the word of God, prayer become useless. Dahil ang panalangin po natin, nagkaroon po ito ng, it will only fuel if there is a word of God. Hallelujah, umaapoy at sinasagot po ito dahil we are praying according to the will of God, and this is the word of the Lord to all of us. Separation, hallelujah, from man's ways, or hallelujah, or worldliness. And number 3, no, sa pangatlong slide po, Pastor, thank you. So purpose. Kanina, intention, process, and number 3, purpose. Why purpose? So we must understand our purpose. What is the purpose why we are here? Sabi nga po niya, but you don't eliminate it. God does. Hindi po natin makukuha ang mga bagay na kung baga hinahayaan ng Panginoon mangyari sa ating buhay. Ang Diyos lang ang makakuha ng mga bagay na iyan. Kaya sinabi niya dito, you bind the sacrifice to the horns of the altar and see to it that you don't wallow in self-pity. No, kaya sinasabi niya ng ating Panginoon, ni Oswald Chambers, iniisip ko lang po ang kanyang kaisipan, bakit niya ito sinasabi. Hallelujah. So, ang purpose po ng Panginoon, may purpose po ang Panginoon sa lahat. At kapag hindi po natin alam yung purpose ng ating buhay, mga kapatid, pag dinatnan po tayo ng iba't ibang mga pagsubok, sasabihin ko sa inyo, magkaroon po tayo ng self-pity. Naaawa po tayo, iiyak-iyak sa panalangin, pero yung panalangin natin na umiiyak po tayo, hallelujah, doon pala naaawa po tayo sa ating sarili. Wala na po pala ang pananampalataya. Wala na po pala ang faith. Kaya napakaraming mga taong nananalangin pero hindi pa rin sinasagot ng Panginoon dahil ang panalangin meron sila, naawa po sila sa sarili. Bagamat sinasabi ng Panginoon, all prayers that you have, hallelujah, is already given. Sinagot niya ng Panginoon. It's a matter of faith. No, pananampalataya ng talaga kung paano po natin ina-apply ang salita ng Panginoon. Kaya I said, after you have gone through the fire, sabi po dito, after you have gone through the fire, there will be nothing that will be able to trouble or depress you. Glory to God. When another crisis arises, you will realize the things cannot touch you as they used to do. After all, glory to God, ano pang mangyayari, ano pang mga pagsubok, manhid na po tayo. Oh, glory to God. Wala na, hindi na po tayo matitinag, di na po tayo, glory to God, di na po tayo matatouch ng anumang mga trouble or depressed. Sabi dito, dahil naranasan na po natin ang proseso at ang pagsunod po natin intentional at ngayon alam din po natin yung purpose. So when another crisis arises, you will realize that the things cannot touch you as they used to do. Now the question, this is the question. Hallelujah. Glory to God. Saan ba? You will realize the things gonna touch you as they used to do. Ito yung question eh. What fire lies ahead in your life? What fire lies ahead in your life? Ano ba? Ano nga ba? Anong mga tawag dito? No, anong apoy? Ito yung mga katanungan eh. So what fire lies ahead of your life? Naisip po ba natin ito? Kaya ang sabi po, ang dugtong ko dito, tell God,
you are ready to be poured out as an offering. And God will prove himself to be all you ever dreamed he would be. Okay, according to Oswald wisdom, Pastor Rory, please. Thank you, Pastor Rory. The wisdom of Oswald Chambers, we are in danger of being stern. Kung tayo po, napakahigpit po natin, di po tayo tawag dito, we are in danger. Where God, sabi dito, is tender, and of being tender where God is stern. So before we answer the question, that the question here is what fire lies ahead of your life. So I want to pray for every individual that are here. Precious Heavenly Father, thank you, God, for using Oswald Chambers. Thank you for his life, Father, and even the word that you have here, that you have heard today, Lord God. Thank you for the word of wisdom, for the word of knowledge, and even, Father God, insights. Help us, Lord, that every word na napakinggan namin, talagang mananalik, Lord God, mananaliksik ito, Panginoon. Talagang ito ma-absorb po namin upang hindi po, Panginoon, masayang ang lahat ng araw, oras, lahat ng bagay, Panginoon, dahil alam po namin, Ama, ng mga bagay na ito ay isang, Lord, paghahanda, inihahanda mo kami sa iyong pagdating at nais mo lamang kami ma-purify. Nais mo lamang kami maituwid sa dapat naming, Lord God, ipamumuhay sa mundong ito while waiting for your coming, oh God. Nais mo rin kaming gamitin, Father God, sa iyong ubasan, Father, ng iyong kalooban po, Panginoong Jesus, oh God, is to reach out more souls for your kingdom. Sapagkat ang kaluluwa, oh God, ito po ang iyong kayamanan. At kapag bawat kaluluwa na aming makukuha, Panginoon, ay may pagpapala ang inilalaan. Salamat, O Diyos, sa oras at sa araw na ito. Hayaan mo, Panginoong Isus, paapuyin ang aming mga desire, O God. Desire sa paglilingkod sa iyo, desire sa pagsunod sa iyo, desire, O God, hallelujah. Oh Lord God, hallelujah, sa paggawa ng mga bagay sa kalooban mo, ayon sa kalooban mo, desire, Panginoong Jesus, hallelujah, na makita, O God, hallelujah, ang kapangyarihan at maranasan ang kadakilaan. Salamat, salamat po, Panginoon, sa makapatirang ito na hindi nagsasawa po, Diyos, bagkus patuloy na nagdi-desire, O God. Pagpalain mong yung mga salita at patuloy mo kaming basbasan, Panginoon, upang sa lahat ng aming masambit, Panginoon, anumang panalangin ang aming hihilingin sa iyo, lahat ng ito, Panginoong Jesus, hallelujah, ay maramdaman po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu, maranasan at makita po namin ang kasagutan, upang, Lord God, lalo pa kaming mag-aapoy sa paglilingkod sa iyo. Salamat, salamat po, Amang Banal. Lahat ng ito ay sa iyo namin ipinagkatiwala sa tanging pangalang Ama, Anak at ng banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay binabalik ko na po kay Pastor Rory. Thank you, Pastor Rory, for sa pag-monitor mo ng slide. Kayo na po. Thank you po. Purihin po ang Diyos at tunay nga napaka hindi ko mapapaliwanag yung kanyang salita na kung saan ay pumubuo sa atin. Kasi kahapon, sabi ko nga po, God, Oswald Chambers used the doormat as one thing that can serve to God. And kahit na apak-apakan ng tao, kahit na nakalimutan na ng tao, but one thing is God is using you. And then now, God is truly give us one word that how do we offer our God? How do we sacrifice ourselves to God? It's not our own self, but God Himself called us. But God truly want us to be purified, to be burning in the fire, to be separate in His purpose, not our own purpose, so that we may eliminate everything direct toward God. And that purpose is to honor Him, to serve Him. And truly, that kind of altar we offer to the Lord is our life.
Because sabi nga po sa Romans, He want us to offer ourselves as a living sacrifice. Thank you, Pastor Chenelin, sa iyong pangunguna at patuloy na ang Diyos ang siyang magpala sa iyo at ang apoy ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang iyong maranasan pa sa ministeryong ipinapagkaloob. At sa oras pong ito, pangunahan po tayo ni Pastor David sa ating pong panananginan o may God dwell and lead us more in this midst of praying intercession. Praise be to God. Pastor David. Nakamute po kayo. Salamat po. Salamat Pastor Jeneline for leading us in today's devotion. Another powerful reminder that we are willing and humble enough to go through the fire as an offering. Nasa panahon po tayo ng ating mga praise report or any answered prayers. Kanina nabanggitan ni Pastor Jeneline na siya ay pinagaling ng Lord, nakarecover siya sa lagnat kagabi. So we will allot 10 minutes to report our praises to the Lord. In Psalm 28 verse 6, I praise you, Lord, for answering my prayers. So kindly unmute your microphone and if possible, buksan po ninyo ang inyong mga camera para makita natin ang mukha na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay 12. Ano po? So, sino po ang merong praise report para sa ating Panginoon? Po na Pastor. Yes, Good Sister Lily. afternoon po. Good afternoon po sa ating lahat. Maiksi lang ba to? Okay lang. Unang-una, pinagaling yung apo ko dahil last week, sobra yung kanyang ubot sipon. Talagang plastado siya. Salamat sa kagalingan ng aking apo na yon, yung bunso. Tapos isa ko pang pinupuri ang Panginoon kasi lagi kong, Lord, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagbahagi o kaya meron akong makausap dito sa katabi ko kung saan ako nandito ngayon sa Guam. Tapos habang naglalakad po ako, meron pong isang sumilip doon sa pinto, banda doon sa dulo po doon. Ah, Nginitian ako. Sabi ko, Lord, salamat, binigyan niyo ako ng ano. Nginitian ako, tapos sabi ko, are you a Filipino? Yes, sabi niya. Tapos nag-umpisa na siyang mag, ano na siya, magsalita. Nagpapalitan na kami ng ano, tapos nakailang years na sila, mag-asawa sila. Tapos hanggang sa dumating na pinapasok na ako doon sa bahay nila. Biro mo pagkatiwalaan ako papasukin doon sa bahay nila malaking ano opportunity na rin 'yon. Tapos parang tumagal din kami ng ano kamustahan yung ganyan, mag-asawa po sila at matagal na po sila dito pala. Talagang inopen niya yung ano niya. Then binigyan ako ng pagkakataon, sabi ko yung last part sabi ko pwede ba kitang maipanalangin? Sabi ko nga gano'n sa kanya. Oo, sabi niya ang gano'n. Kaya yun, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na kahit ipanalangin siya, mai-declare ko yung blessing para sa kanilang tahanan. Sabi niya, ano tawag dito? Wala akong trabaho dito kasi wala pa akong, anong tawag doon? Working Ano, visa. para working visa. Kasi ano siya dinala lang siya nung asawa niya, yung pamilya. H4 yata tawag doon. So, hindi pa siya pwedeng mag-work. Kaya ang trabaho niya is hatid sundo doon sa mga anak. Kaya yung opportunity na yon, nagpapasalamat ako na bawat ano, may pagkakataon, talagang ginagrab ko na ngayon. Ayoko nang masayang yung mga pagkakataon na ano. Tapos yung isang ano dito, yung isang neighborhood na nandun sa taas,
inaay ko siya. Sabi ko, ay, Amerikano po yun. Hindi pa kami tugma ng aming landas. At minsan nakita ko siya doon sa sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ako ng isang dito sa tao na ito. Kasi alam niyo yung heart ko talaga parang umiiyak po doon sa tao na yun. Kaya isa po siya sa binababat ko rin ng panalangin. At ay sabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko umuwi na wala akong dito sa lugar na ito. Kaya sabi ko, Lord, gawin yung pagpapala ang lahat ng mga tong ginagawa ko ay para sa inyo lang. Yun lamang po, salamat po in Jesus' name. Praise you, Lord, for answering my prayer. Amen. Thank you. Sige pa, ipag-pray natin si Sister Lydia. Panginoon, salamat po sa desire niya na makapag-share siya ng iyong salita sa kanilang neighborhood. Lord, narinig mo yung kanyang sinabi at yung kanyang puso na umiiyak para sa mga tao doon. Lord God, we pray for uh, extraordinary opportunity na ibigay mo po sa kanya. Kaya Lord God, ang mag-orchestrate ng sitwasyon para po marami pa siyang makilalang kaibigan at maakay niya sila sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, at kami nagpapasalamat. Amen. Praise God. Sino pa po may praise report? Yes, Sister Babes. Ayun. Good morning po. I praise you, Lord, for answering my prayer. 2 weeks po akong lutang sa puyad kasi yung mga aso ko, nanganak yung dalawa, dalawa pa po sila mag-ina. And sad to say, namatayan ako ng dalawang tuta. So it's heartbreaking din. Pero yun, sunod-sunod din po yung mga appointment tsaka yung schedule. So, sabi ko nga, Lord, bahala ka na sa strength na binibigay mo. Ina-atake yung migraine ko dahil nga po sa puyat. Nasabayan din po ng klase, di ba? But then, meron din kaming partnership na binubuusan ni Pastor Rory. Sabi ko nga, Pastor, sabi ko, hindi talaga kaya ng powers ko. So, pero God is good. Nakarelate din po ako sa istorya ni Tita Lydia kasi kahit nandito ako sa bahay, umaalis lang ako pagka meron kaming church. Meron kaming binibilhan ng asawa ko kasi naglalakad na lang kami pag uwi, tapos nagbabas kami. Meron kaming binibilhan ng milk tea na every time na bumibili ako, binibigyan ko siya ng power card. Pagka nawawala ako, hindi ko siya nabibigyan, hinahanap niya ako. So it's a great blessing na kahit na yung simple thought na gano'n, tapos sasabihin ko, word ni God yan for you. Tapos sabi niya nga, parang para talagang sa akin to, sabi ko, di ba? Sabi ko, it's not an accident. Yung po, in that way, nabigay kami ng parang encouragement and also yung nakaka-bless din nakikita silang gano'n. Maski yung meron kami nakikitang kasabayan na kabayan kasi maingat ako pagka hindi, kahit na Pilipino, tatanong ko muna kung Christian or ibang kasi baka ko, di ba, misinterpret. Even yung mga nagde-deliver dito, tuwan-tuwa sila, binibigyan ko ng mga candies, tapos meron akong ganun na binibigay, may power card akong binibigay. Natutuwa sila, kaya yung nagpapa-deliver ako, mabilis silang sumagot sa akin dahil nga, alam niyo po ba yung bang ginagawa kong yung good friendship may nabubuo na kahit sabihin nila nagdi-deliveran sila or I treated them na na anak din sila ng Diyos. So, yun po. Praise be to God. Indeed, praise God, John. Yung mga opportunity na makapag-share even in a small way, Salamat sa Panginoon sa boldness, sa wisdom na binibigay. So, ilan na ang tuta mo ngayon, babes? Wow, 10. Sampu po, plus meron akong 4 na adult. So, imagine nyo, sabi ko, ang dami ko alaga, plus yung 2 kong babing mag-ama. Kaya yan. So, magpasalamat din tayo, kahit sa ganoong blessing. Lord, salamat po sa pagsusustain mo kay babes at sa kanyang husband,
sa mga puyat at pagod. Lord, tunay po na ang aming mga alagang hayop ay nagbibigay din sila ng kagalakan at kasiyahan sa amin. Lord, salamat po sa pagsusustain mo sa health ni Babes na sa gitna ng siya ay maraming ginagawa sa bahay. Sinusustain mo siya. Salamat sa kanyang pag-aaral. Purihin ka, Panginoon. Amen. 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 Wow, powerful testimonies. Meron pa po tayong, we can accommodate one more. Testimonies of God's goodness. Anyone else? To give God the glory and give Him praise. Kung wala na po, let's proceed with our intercessory prayers. Of course, we will not forget to pray for those who are having health challenges. Let us pray for healing, protection, and of course, provision. Itong provision, hindi lang siya material provision, kundi strength, lalo na sa mga family members or taking care of their loved ones. Sabi sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Let us pray po together in prayer. Pagaling po sa Let us continue to offer our world, our nation, especially those who are in high positions like presidents, senators, congresspeople. Let us pray and declare godly leadership, righteousness, and peace. Na po, salamat sa peaceful development ng exchange of hostages between Israel and Hamas and Lebanon. Salamat din sapagkat nananatiling manageable yung tension sa West Philippine Sea. Alam natin na sovereign ang Panginoon, kaya hindi niya pababayaan ang mga dagdag panggera. Ganon din ang pamumuno ng bawat leader sa ating mundo. Kaya i-declare din natin na ang bawat bansa ay kilalanin na si Jesus ay Panginoon sapagkat siya ay ang mga bansang ito ay pagpapalain. Katulad ng dineclare ni David sa Psalm 33:12, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. So let us together pray for our nation and its leaders.
Let us pray for anointing, covering, and energy to all our church workers and leaders and all members. Ako, we need the instruction of the Lord. At katulad ng devotion natin, that every leader and members will be guided by the spirit of humility, a spirit of surrender. Ako. At alam din natin na sa ating paglilingkod ay kasama nito yung pagpapabanal sa atin ng Diyos. Kaya hingi natin yung instruction ng Lord sa ating mga ministries. No po, sa mga workers na nag-aaral, talagang malaking challenge na mag-aral, no? Kaya itaas natin especially yung mga nag-online studies. No po. We can only imagine the challenge and the the energy that they need. No po. Kaya can we focus on them for this time na po mga kapatid? Let us focus on them, yung mga church workers natin na nag-aaral na po, nadagdagan sila ng kalakasan at magandang pangangatawan na po. Of course, ganun din yung mga missionaries natin, no po, yung mga tent makers natin sa Europe, sa UAE, no po. Alam natin malaking hamon din sa kanila, no? During the day, nagtatrabaho sila. And then sa gabi, may mga cell group. And then weekend, ay sa church, na po, mga leaders natin. Kaya itaas po natin sila. And may I request, Sister Venus, can you offer a short prayer for our church workers and mga leaders natin? After 1 minute, salamat po. Thank you, Lord. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa word mo na you are the source of wisdom, Lord. Kasi sabi mo nga, Lord, you will instruct and teach us, Lord. Lord, salamat po sa mga lay pastor or yung mga nag-aaral ngayon, Panginoon. Thank you, Lord, dun sa heart nila to serve you. Thank you, Lord, dun sa tanggap nila, Panginoon, ng calling na nilagay mo sa heart nila. And we pray, Lord God, na ikaw po, Panginoon, yung patuloy na magbigay sa kanila ng strength, Lord, physically. Lord, bigyan mo po sila ng strength, Lord God. Salamat po sa mga taong to kasi nga sabi nga po, Lord, sila hindi lang naman nag-aaral, kung hindi, Panginoon, nagtatrabaho din sila, Lord, hindi lang po yung mga nasa ibang bansa, Lord, at na-witness ko din, Lord, yung mga pastor, yung mga mission pastor, Lord, dito sa Philippines, na talagang may kanya-kanya rin pong secular work or secular na mga jobs, Panginoon, na ginagampanan. Pero salamat, Panginoon, ikaw, Lord, na all-knowing God, ang patuloy naming, Lord, hinihiling na
pour out, Lord, ng lahat, Panginoon. Magmula, Lord, sa provision, Lord, na materially, Lord God, lalo tigit po, Panginoon, yung mga may family, Lord God, yun nga, Panginoon, sa physical, Panginoon, i-pour out mo, Lord God, yung lahat ng strength. At Lord, hindi po namin pinapayagan yung any sickness, Lord, among these your workers, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, na pagpatuloy mo po silang i-cover, Lord, ng precious blood ng Lord Jesus. Lord, maaaring katulad, Lord, ng lesson namin ngayon or yung message mo, Panginoon, sa amin ngayon na maaaring yung ilan sa kanila, may fire. Kumbaga, may crisis po, Panginoon, na pinagdadaanan. We pray, Father God, that you will minister to them, O dear God, the Holy Spirit, at makita, Lord, nila yung talagang yung process, Panginoon, in serving you, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, that you will release the spirit of joy, Lord God, sa mga workers na ito po, Panginoon. You will release, Lord God, yung spirit ng patience, Lord, yung spirit ng patience, yung fruit, Lord, ng patience sa kanila po, Panginoon. You will release, oh God, and we declare that yung spirit, Lord, ng pagiging yung kindness pa rin, Lord God, kasi yun yung nakikita nila, Lord God, din sa kanilang mga buhay, na these people, Panginoon, na pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon, kailangan ka, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Lord God, that you will bless them, Lord God, hindi lang po, Panginoon, sa material na aspeto, Lord God, kung hindi, Panginoon, even sa kanilang mga spiritual aspect ng kanilang buhay. Lord, dinideclare din namin na covered mo po even their families, Panginoon, na mag-support sa kanila with all their hearts, Panginoon, dun sa calling po, Panginoon, na binigay mo po, Panginoon, sa aming mga missionaries, Lord God, at sa mga workers na ito, Panginoon. And also, Lord, yung mga workers, Lord, din ng GMC, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang pagpapatuloy, Lord, sa paggawa, Panginoon, ng iyong nais, Lord, para sa GMC, Panginoon, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi, Panginoon, dun sa mga lugar, Panginoon, na kung saan mo po inilagay ang bawat isa. Maraming salamat po. All glory, honors, Lord, belongs to you and you alone. In the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Indeed, all glory to the Lord. Thank you, Venus. For our families, the Paul here and abroad, 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Mahalaga ang family. Kaya wag mawala ang ministry din natin sa family. Pag nagkakaroon ako ng opportunity, sinasabi ko sa mga church workers, ministry will always be there. Hindi mawala ang ministry, pero ang family nawawala. Kaya huwag kakaligtaan na pamilya. Not at the expense of our families, no? Kaya kung paano mahal natin ang ministry, mahal din natin ang family. Kaya huwag natin kakaligtaan ang ating pamilya. Lalo na sa tugon sa kanilang mga pangangailangan. Opo. Kaya sa loob ng isang minuto ay idalangin natin ang ating mga family, especially kung meron tayong mahal sa buhay na nasa ibang bansa, huwag natin silang kakaligtaan na ipanalangin. At kung maaari po, after 1 minute, may I request Lydia. Yes, Sister Lydia, would you lead us in a short prayer regarding our families? Thank you.
Sige po, tayo po ay manalangin, Lord God. Tinataas po namin po, Panginoon, sa oras na ito, ang pamilya namin po, Panginoon, ang bawat pamilya nang nandito po, Panginoon, even na yung mga bawat, Lord God, na nasa abroad po, Panginoon. Salamat, binigyan niyo kami ng pamilya po, Panginoon, na siyang nandyan po palagi sa amin, nagbabantay, nag-aaruga, nagmamahal, nagmamahalan po, Panginoon, at nagpapasunuran po, Panginoon, kahit na merong minsan ay may conflict po, Panginoon, may argument po, Panginoon, pero salamat po, Panginoon, at nananatili pa rin po, Panginoon, yung pag-ibig po, Panginoon, dahil nandiyan kayo po, Panginoon, sa gitna ng bawat pamilya namin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, unang-una, yung salvation, Lord God, ang bawat pamilya na nandito sa amin, Lord, wala pa sa inyo po, Panginoon, at hindi pa kayo nakilala po, Panginoon. We pray for them. Even na yung mga malalayo namin, mga relatives po, Panginoon, ine-extend po namin ang lahat ng ito po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ninuno namin, yung mga nauna na sa amin, Lord, na ipinasa sa amin yung pananampalataya po, Panginoon. Kung hindi dahil sa kanila po, Panginoon, ay wala kami po, Panginoon. Higit sa lahat ay nandiyan kayo po, Panginoon, na patuloy na pumapatnubay sa amin at lagi kayong nandyan. Lord, salamat po, Panginoon, even na yung mga pamilya, yung mga nasa abroad, yung mga magulang, yung nanay, tatay, o mga tita, o mga anak po, Panginoon, ay nasa abroad po, Panginoon, at patuloy niyo pong silang, Lord God, na nandoon po, Panginoon, sa nagsasacrifice para sa pamilya upang meron pong matugunan yung mga pangangailangan, lalo na sa kanilang mga anak po, Panginoon. At alam po namin, Lord God, dito, Lord, nakikita ko po, Panginoon, yung pag-iisa, yung sila lang nandito sa tahanan po, Panginoon, talagang malaki na pong sakripisyo po, Panginoon, para iwan yung pamilya. Pero salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po silang protektahan, ingatan, Lord God, saan man nandun sila. At bigyan niyo sila, Lord God, yung connection sa inyo po, Panginoon, yung care group na merong mga ngalaga sa kanila po, Panginoon, Lord. At salamat po, Panginoon, meron po kayong mga churches na build of fellowship, Panginoon, para lalo silang maano po, Panginoon, mag-grow, lalo na sa kanilang pananampalataya, at meron silang nakakasama po, Panginoon, Lord. Meron po silang, merong magturo, mag-guide sa kanila, at care sa kanila po, Panginoon, habang sila ay nandun sa abroad po, Panginoon. At Lord, gamitin niyo, Lord, yung mga pagkakataon kung saan sila nakadesignate yung kanilang trabaho po, Panginoon. Gawin nilang venue rin po, Panginoon, upang ma Lord, maibahagi kayo, Lord. At dalangin ko, Lord, ng bawat isa po, Panginoon, sa bawat pamilya, maging nasa abroad po, Panginoon, ay maging liwanag, maging asin din po, Panginoon, sa aming mga nakapaligid na ito po, Panginoon. Bigyan nyo ng Lord, ng pusong sumusunod, yung compassionate heart po, Panginoon, Lord, yung puso na sumusunod sa inyo, yung puso na ang hinahanap po, Panginoon, Lord God, yung mga anak nyo na nawalay po, Panginoon, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Hindi po nyo kami sinasawaan po, Panginoon, sa pagtawag po, Panginoon, at sa paglagay ng mga ganitong mission po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, ng bawat, Lord God, ay lalong lumago po, Panginoon, ang bawat pamilya na naglilingkod sa inyo, Lord God, at sabay-sabay na
na mapurihan ka, maitaas ka po, Panginoon, sa aming pamilya na ito po, Panginoon Lord. At i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng pamilya, Lord God, lahat ng kanilang pangangailangan, Lord, lahat ng kanilang desire, lahat ng kanilang mga nasa puso nila, Lord, yung kanilang plano po, Panginoon Lord, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, yung puso nyo sa bawat pamilya, Lord God. At dalangin ko, Lord, na kayo po, Panginoon Lord, ang siyang tahanan po, Panginoon. Lagi nasa tahanan po, Panginoon, ng bawat pamilya. Ito ang aming panalangin po, Panginoon, where your love, your mercy po, Panginoon, your grace, your blessing po, Panginoon, be upon in our family. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Praise God. Salamat po. One of the pillars of society is the media. Let us pray for wisdom and insight to those working throughout media. May we always seek to communicate with integrity and truth. Labanan natin yung mga fake news. Let us pray that public opinion will increasingly resist portrayals of violence and other inappropriate content. Let us pray to be more active in commenting on this and commending what is good. Let us pray. Meron po ba sa atin na magdiriwang ng kaarawan o anniversary? Ano po, maganda magkaroon tayo ng listahan, ano po. Perhaps we could put in our Daybreak Global group chat kung meron po mga birthday, ano po, o anniversary para isama natin sa ating mga panalangin. Kung wala po ay tayo ay magsara sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa atin, which is the Lord's Prayer. No po? And then let us receive the Irish blessing. Let us pray. Our Father, who art in heaven, be thy name, thy kingdom Thy come, kingdom, thy thy will will be be done on as it earth as it is in heaven. give us Give this us this day day daily bread. us our Forgive trespass, as we as we forgive forgive against who trespass against us. Lead us. us not into Lead us temptation, not into temptation, but but deliver deliver us us from evil. from For for thine is thine the is the kingdom, kingdom and the power, power and the glory glory for forever and ever. Amen. 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 May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face, and the rains fall soft upon your fields, and until we meet again, may God hold you in the palm of his hand, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and Shalom, amen. everyone. Thank you for your Amen. commitment. God